Uy, magandang umaga. Ako nga po pala si Norma Pertes. At ngayon, hayaan niyo akong dalhin kayo sa mundo ng teknolohiya na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-assemble at disassemble ng system unit, then occupational health, ang mga proper tools and equipments to use, and PPE attires. Ano? Tara! PH Machiavelli. Come and go. At magandang araw sa inyo. Kung nga pala si Jel Patrick Bautista. Ako, isa sa mga member ng Group 4. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo mga tools and equipment na ginagamit sa pagsasabaklas at pagsasayos muli ng tinatawag nating CPU, also known as the Central Processing Unit, or more colloquially known as the brain of the computer. Ayan, napakita ko sa inyo mga tools na ginagamit ukol sa pagsasabaklas, pagsasayos nun or mismo. Ayan, simulan muna natin to sa mga screwdrivers. At ayan, papakita sa inyo ito, ang Phillips screwdriver at ang flat nose screwdriver. Alam mo, pinagkaiba ng dalawang to at ang pinagkapareho. Unahin muna natin itong flat nose screwdriver, kung saan kita nyo naman ay wedged flat tip. At ang tornilyo lang na makakasuot dito ay yung hugis subtraction sign or hugis minus, which is quite efficient. At ito naman ang tinatawag nating Phillips screwdriver, kung saan ito ay meron namang grooves or mga gitling. At kita nyo naman, 4 ang gitlingnan. At ang papasok dyan na tornilyo ay yung may groove o gitling o hub na hugis addition sign or yung hugis plus, which is both efficient. At ano ba pinagkapareho nito? Pwede rin itong magkaroon ng magnetic tip, kung saan kapag ito ay nilagyan ng tornilyo at ito ay sinigipan o niluwagan at naririto pa rin ang tornilyo, ibig sabihin yun ay magnetic tip para hindi mawala. At meron pa itong isang hidden use, also known as said electricity dissipation. Kapag meron mga situation na mga CPU, especially kapag pinatay na, meron pa rin remnant ng electricity, at kapag ito'y binaklas, it would have that said remnant of the current electricity. Pero pag ginamitan ito, the metal part, at ito ay nilagay doon at ginawa ng motion ng ganito, ang remnant ng electricity na yon ay metatransfer dito, which is somewhat of a conductor. Magiging ligtas kayo sa pagsasaayos ng inyong CPU. Unless, if not used properly, will result to a discharge or more worse, ground. Ngayon, sa pliers naman. At ngayon, ito'y dalawa. Ang long nose at ang side cutter. Ano naman pinagkaiba ng mga to? Ang side cutter, merong tinatawag na wedge, kung saan ito ginagamit pang gupit ng mga wire at mga wire cover na hindi naman kailangan. At kapag ito naman tingnan sa isang angulo, it has the remnants and the resemblance of the mandible. Ito naman ang tinatawag nating long nose, kung saan ito ay ginagamit pwedeng pang ayos ng mga components, pang-alis ng mga tornilyo, can be multipurpose, pang-nipis ng mga wire para sa pagsasaayos o pagsasa-intertwine ng wire, at paggupit din ng wire. Depending on which situation you are in, can be very versatile. Ngayon, for the conventionals, itong toothbrush or brush, or itong tweezers. Itong tweezers ay ginagamit naman sa pagsasaayos ng mga components in a more gentler scale. Kaya dito, yes, you can fix it with using a long nose pliers, but one wrong pressure and it could disrupt or destroy the device compared to this. And lastly would be the brush. Kung saan ito ay ginagamit sa pag-alis ng mga debris, mga alikabok, at iba pang remnants na hindi naman kailangan doon sa computer. At mayroon pang mga iba pang mga kakabitan na hindi na idamay ukol doon sa
baklas at pagsasaayos ng CPU. So, naibibilang ko sa inyo ang mga iba pa na pwede pang gamitin sa ganong purpose. Isa na doon ang mga ito: soldering flux, soldering iron, soldering lead, crimping tools, precision tools, wire stripper, stand for more stable use, multi-tester for voltage correction and checking, at ang LAN tester. Itong mga gamitang ito ay napakahalaga sa computer science in hardware and software, and one misuse will result to total disruption. One rightful use will turn it into a blast for one. Maraming salamat. Personal protective equipment for computer servicing. Gloves. Gloves is used to protect your hand against sharp edges. Face mask. Face mask is used to protect or prevent inhalation from dust during cleaning. Rubber sole shoe. Rubber sole shoe is used to protect. Ay, sorry. Okay ka lang, pre. Anti-static wrist strap. This PPE used to prevent electrostatic discharge. Anti-static mat. Anti-static mat is used to prevent or to protect the electronic parts. Safety glasses. Safety glasses is used to protect your eyes from dust before cleaning or during cleaning. Did you ever wonder how you can protect yourself while disassembling and assembling a computer? Well, here's how you do it. Hi, I'm Cherry Annie Garcia. Para sa kaligtasan, bago natin simulan ang pag-assemble ng system unit, ay kinakailangan natin tanggalin ang mga accessories na suot natin. Pagkatapos nun, sasabihin ko yung 10 occupational health and safety procedures. Number 1, turn off and unplug the computers. Number 2, wear an anti-static wrist strap. Number 3, use proper tools. Number 4, keep the workplace clean. And number 5, handle components carefully. Number 6, avoid foods and drinks near the workplace. Number 8, check power cable and equipments. Number 9, store components properly. And number 10, follows manufacturer instructions. Hoy! Andiyan na pala kayo. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-assemble. Wow! Magic! At ngayon, mag-assemble na tayo. Una sa lahat, ikakabit natin ang CPU sa CPU socket. Dahan-dahan lamang pagkabit nito dahil sensitibo ang mga pins nito. Oh, kung mo. At ilalak natin. Ngayon, ikakabit natin ang cooling fan ng CPU. At ikakabit na natin ang RAM sa RAM slot. At ilak ito. Ngayon, ipapasok na natin ang motherboard sa system unit. At ngayon, ikakabit na natin ang HDD.
Ngayon naman, i-connect na natin ang power supply. I-connect na natin ang SATA connectors sa motherboard. At isusunod na natin ang iba pang wires. At ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-disassemble ng computer. Una, tatanggalin natin ang system unit cover. Ang dahan-dahan. Sunod, tatanggalin natin ang mga wires. Itong wires na nakakonect sa power supply. At itong wire ng CPU cooling fan na nakakonect sa motherboard. At ang 24 pins. At ang SATA connectors. At ang iba pa. At ngayon naman ay i-unscrew natin ang power supply. At ngayon naman, isusunod natin i-unscrew ang hard disk drive. At ang sunod ay tatanggalin natin ang CPU cooling fan . Pati na ang CPU mula sa CPU socket. Pagdating sa CPU, dapat itong dahang-dahang tanggalin dahil napakasensitibo ng mga pins nito. At ngayon naman, tatanggalin natin ang RAM mula sa RAM slot. At ang huli ay tatanggalin na natin ang motherboard.